magandang gabi ho mga bossing. Oh. Ay, nako, ang gulo-gulo, no? May Madriaga, may ito, yung Karandang, dating ombudsman, titistigo labang kay Sara sa impeachment, kung ano-ano. Ay, nako mga friend. Para malakas daw, ano ba, yun lang pagbabanta niya kay PBBM sobra ng lakas yun para siya matanggal sa pwesto bilang dahil wala na nga siya sa normal na pag-iisip di ba? Ano pang lakas ang gusto? Anong depensa pa? Paano mo didepensahan yun? Sarili niyang bunganga yun na pinapapatay niya yung ewan ko. Basta ako sa akin mga pre basta yan si Sara hindi na impeach o hindi na natanggal sa pagiging pangalawang pangulo. Ano na ho yan? Pwede ko sabihin na lahat ng mag-a-acquit dyan sa Senado o sa Kongreso gaya ni Suntay, mga wala akong konsensya yan basta politiko na kunyari sa Kongreso, mayroong kumampi dyan, o anong konsensya? Automatic na yun Kasi sa dami ng sa dami ng dalawang articles of impeachment, mayroon dyan bribery, kung ano-ano, dami. Di ba? Merong, pagnanakaw, kung ano-ano, daming kaso Tsaka puro maliwanag pa ho sa sikat ng araw, yung mga Merry Grace Piatos, paano patutunayan yan? Aber? Tsaka may mga nakikita ho ako, nagkakamay-kamay na siya. Kung saan-saang lugar, sa mga baryo, early campaigning yun di ba? Papanood ko lang. Pumunta na siya sa mga gubat-gubat at nagkakakamay na ron, malayo, di ba may campaign period na tinatawag? Ay, dito muna ako tayo kay John Vic, DILG Secretary. BFP Chief Fernandez, inireklamo ng DILG dahil sa umano'y higit 14 million kickback. Kapal na muka, sabi niya. DILG Secretary Remulla, gigil na gigil kay BF Fernandez dahil sa kickback, sabi. Di pakinggan natin siya. Ang kapal ng mukha, yan ang banat ni DILG Secretary John Vic Remulla kay BFP Chief Jesus Fernandez na inireklamo dahil sa pagtanggap umano ng 14 million pesos na kickback. Nasupan tayo ng balita niya, si Camille Samonte. Pumapasok pa Ang kapal rin ng mukha Hindi na nakapagtimpi si DILG Secretary John Vic Remulla sa kanyang pahayag laban kay Bureau of Fire Protection Chief Jesus Fernandez. Doon pa siya sa Fire Prevention Month, nag-attend siya. Ako hindi na ako nag-attend, baka masuntok ko Pero, Thank you. Baka lang naman. Sinasabi kasi hindi pa naman sigurado Kaso pa yan di ba, John Vic? Ikaw manuntok. Bagay sabi niya, baka lang naman, di ba? Pero, hindi dapat sinasabi yan. Ano naman si Digong? Baka lang. Ayon sa kalihim, umiinit ang ulo niya dahil tila deadma lang si Fernandez sa kinahaharap nitong aligasyon ng katiwalian. Ang kapal na mukha. Aligasyon pa lang naman pala Wala pang penalty. Parang si Sayad lang din Aligasyon din yung mga nakasampa sa kanya, di ba? Na pagnanakaw niya, marami, puro aligasyon pa lang naman wag kang pagtanggal na, di ba? Tuloy. Sinabihan ko na siyang hayop ka, korap ka. Nagpapakita pa rin sa akin Hindi pa rin umiiwas Di ba? Parang wala nangyari sa kanya. Parang wala. Iba rin ang kapal na mukha niya Kailangan patunayan mo pa yun. Di ka pa naman sigurado, sabi mo, sinampahan mo na Hayop ka, korap ka, bakit kung sasabihin ng ganun? May patunayan mo na ba?
Yung 14 million na yan, John Vic, barya lang yan sa kinakaharap ng mga nasa flood control ng mga sinatong, di ba? Daan-daang milyon. Ano tawag mo kay Sara Duterte? Kung makapal na mukha niya si Fernandez. Di ba? Ano tawag mo na kay Duterte, kay Sara? Hindi na kapal na mukha. Ano makapal dun? Di ba? Tuloy-tuloy. Nang naghain ng reklamo ang DILG sa Ombudsman laban kay Fernandez dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Corrupt Practices Act, direct bribery at malversation of public funds and Halos parehas lang pala nung sinampan niya, Senator Trillanes ang kaso nito, Bribery, malversation of public funds. Halos parehas lang. Ang problema, si Fernandez, barya lang kay Sara Duterte. Di ba? Kay Sara Duterte, daan-daang milyon ang pinag-uusapan doon, 612.5 million yata yun, di ba? Ito 14 million lang, gusto mo na suntukin. Makapal na mukha tawag mo. Paano tawag mo si Sara Duterte? At sino pa ba? Yun nga, yung mga engineer na nakabili ng kung ano ng sasakyan na, ay grabe. Huwag masyadong, John Vic, conspiracy. Kaugnay ito sa 14.7 million pesos na natanggap umanong kickback ni Fernandez mula sa pagbili ng higit 100 ambulansya ng BFP. Nadiskubring bago pa ang bidding ay tukoy na sa ambulansya pala yan, 14 million ang kickback, sa 100 ambulansya. Si Sayad, ano na? Ano yan? Ano yung kaso na yan na sanda? Kay Sayad, mga ghost employee, ghost recipient, yung sa laptop, ang dami. 612 million nga. Ginastos yung 125 million sa 11 days. Yun ang dapat talagang kagigil-gigil, di ba, John Vic? Huwag kung 14 million lang, manununtok ka na agad dyan. Pero tanggalin mo na lang sa pwesto. Pero sabi niya nga, baka, di ba? Pero kung sasabi, kung sino ang supplier ng ambulansya. These are information we have gathered through the testimony of someone who personally witnessed the preparation of the SOP money as well as the handing of the same. Ano to? Yung tungkol sa bidding, doon sa 100 ambulansya. Ito pinag-usapan dito at least may nakita. Di ba, John Vic? May nakita ang ambulansya na nabili. Puta, yung flood control, anak ng putang ina, daan-daang milyon Ghost project di ba? Dapat, hindi lang suntok abutin nun, dapat yung bitay. Tuloy. To Fernandez. Kasama rin sa inireklamo ang sangkot na supplier. Pinilinding ng DILG sa Ombudsman ang suspension ni Fernandez habang gumugulong ang investigasyon. Tuloy pa rin ang kaso yan. Retirement does not absolve you from allegations and for being tried for corruption. Hindi siya bulletproof vest para hindi ka makasuhan. Para hindi na maulit, plano ni Remulla na ipa-livestream ang lahat ng procurement process sa kanilang attached agencies. Tamo, kaso pa lang pala, susuntukin mo na, malay mo, hindi totoo yan. Pwede, di ba? Gaya nila Sara Duterte, di ba? Masyado ng liwaliwanag na. Pero, kaso pa rin, di ba? Yung sinampa ni Senator Trillanes sa Ombudsman, wala pa rin yatang galaw. Tagal-tagal na nun, di ba? Tuloy. Para makita ng publiko. Sinubukan na manghingi ng panig ni Fernandez pero ayon sa BFP ay out of town ang kanilang hepe. Kanina, pinangunahan ni Fernandez ang groundbreaking ng Capas Fire Station sa Tarlac. Kahit tuloy lang ito sa pagtatrabaho, sinabi ni Remulla na pumipili na sila ng kapalit ni Fernandez. Hindi rin daw tumitigil ang internal cleansing sa BFP. If you think the job of internal cleansing is easy, mahirap talaga yan. But I believe, inumpisahan na namin sa baba, sa recruitment, sinampulan na namin, yung sa taas,
Sinapulan na namin. Kung nagawa namin sa PNP yan, magagawa rin namin sa BFP yan. Cash it or debit? Tutuwa ako dito sa mga gumagawa nito, mga reels. Oo. Ito parang ano Sara versus Sara. Parang Carrie Cruz, the other side of the coin. Di ba? Pakinggan natin to si Sayad. Lahat, huwag tayo mag-isip na gumawa ng masama sa sarili man o sa ating kapwa-tao. Mamuhay tayo ng marangal at may dignidad. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Ang ina ninyong lahat! Lahat, huwag tayo mag-isip na gumawa ng masama sa sarili man o sa ating kapwa-tao. Mamuhay tayo ng marangal at may dignidad. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Ang ina ninyong lahat! Lahat, huwag Ay, nako. Ewan, no? Kung anong konsensya, kung may konsensya ang mga politikong susuporta dito. Totoo. Para hindi ito, yung mga sumusuporta na sa Kongreso na ayaw siyang ma-impeach. Siyempre, di ba, butuhan numbers game, kagaya ni Suntay. Walang konsensya si Suntay. Di ba? Tatanggol nila di ba? Wala, yan. Balik tanaw tayo mga boss, no? Sagutan ni Ontiveros sa Sara Duterte. Alam ni Sara, no? Magaya yan, yung kay Congresswoman Luistro, di ba? Pag inaano mo siya, susumbatan ka niya kung ano yung naitulong niya sa'yo. Oo. Kaya yun nga, siguro, no? Yung mga boboto dito, sabagay sa senador, alam mo na kung senador o congressman man natutulong dito, takot silang masumbatan nito. Dahil talaga susumbat niya yung mga nagawa niya sa inyo, ganun. Kaya nga, di ba, kung masumbatan nila yung Marcos, kung hindi dahil sa tatay ko, hindi malilibing yung tatay mo. Sa libingan ng mga bayani, at mga ganun. Hindi nila yung nagawa ng mga Ilocano sa kanila. Mananalo ba yung tatay nila kung hindi sa mga boto ng Ilocano? Di ba? Wala yung nagawa mo sa kanila. Bale wala sa kanila yun. Basta yung importante, yung naitulong nila sa'yo. Ganun tong mga to. Pakinggan natin to. Balik tanaw to mga boss Panyat. Noong ako po ay nangampanya, 3 lang po yung sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po, edukasyon. At 3, mapayapang pamumuhay para sa ating mga mamamayan. Nung pumasok po kami sa Office of the Vice President, tiningnan po namin ang mga pinakamaraming requests ng ating mga kababayan. Una-una po, ang lagi po namin natatanggap na request ay medical and burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Mga pagsasabi niya, mga boss, no? Medical, burial assistant. Makukuha yan dito Ba't kaabot ka pa sa Office of the Vice President? Sa gobyerno lokal lang nakakakuha yan Dito, punta ka pagka merong may dumarating yung tulong para sa mga burial na yan, medical assistance na. Isa ako sa beneficiaryo niyan Kasi nga, lalapit ka kay congressman o bibigyan ka ng tulong. Hindi ka pa, ba't pupunta ka pa sa Vice President? Di ba? Wala to. Lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-4, very recently, sa tali ng mga Putangin na, pati pagkain, hihingi siya sa Office of the Vice President. Kabalbalan na yan, Sara, pagsasabi mo. Sa totoo lang. Ayun mga requests, no? Yes, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre. Puta, yung mga educational assistant na yan nakukuha na sa mayor sa office yan Totoo. Ba't makakarating pa sa opisina ng Vice President? Ala talaga.
rin yung higher educational institutions, pero sinasabi nila nahihirapan kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata at sa pagkain ng mga bata. Kaya meron kaming bago, ito yung educational assistance. At ang panghuli naman, lagi naming natatanggap na request galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay naging biktima ng disaster, whether man-made or natural disasters. So sila po ay lumalapit sa Office of the Vice President. Totoo po, Putang ina, disaster. Ang putang ina. Sa local government yung disaster eh. Dito, dami, sa may mga disaster dito na bagyo pupun. Yan ang siyempre, congressman na yan, governor, mayor, yan. Ba't makakarating pa sa'yo? Grabe pala to. Ngayon, nakita ko lang ito eh, kaya kinontent ko. O, pinagsasabi nito. merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Puta, ewan ko sa'yo, Sarah. Kung paano inaano mo, anong pinapapil nito, no? Siyempre, dito, kagaya nito, bayan ito. Bakit pupunta pa yung mga constituent ng gobernador dito o nang nakakasakop dito, mga congressman, mga nasalanta ng Bagyo? Puta. Ala, talaga to. Invento lahat ang mga pagsasabi nito, eh, no? Na lumalapit daw sa kanila, hingin tulong, putang ina. Ano, walang pwedeng lapitan kundi ikaw? Salamat, VP, Madam Chair. Sabi nga ng VP, Madam Chair, libre na Yan si Risa Ontiveros. Oh. yung public school, libre na rin yung higher education, bagamat ni-note nila na sinasabi ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila sa ilang mga programs na Libre naman talaga. May libre naman talaga, di ba? Public saka... sa ilalim ng libreng edukasyon na iyan. Kaya nga kinonsider nilang mag-launch ng ganitong mga katulad na programs. Medyo nagitla ako nung sinabing minsan pag may nire-refer ang OVP para sa AIX, ang feedback ay kalaban yan. Another example of politicizing the budget of the government. O yan, puro politika. Basta inano mo siya, kinestyon mo siya, pinupoliticize mo siya. Yun ang laman ng tuktok eh, no? Eh sila yung namumulitika. Bakit ka mo? Anong pakialam ninyo na mga Office of the Vice President kung may nasalanta, may burial, may puta, sa congressman lang ayos na yan eh. Sa mayor pwede ka rin lumapit. Sa vice mayor, ang daming kagawad ng barangay. Kagawad ng bayan na pwede ka humingi ng tulong. Wala talaga to. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Tignan mo yung mga sagot niya. Parang North Pole saka South Pole ang nag-uusap. Ha? Oh. Wala siyang alam kung di manumbat eh. Oh. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay... Totoo naman yan. Sinabi daw ni Senator Risa Ontiveros na mahirap linisin yung kalat ni Duterte noong kadiliman ng panahon niya. Galit siya. Oh. Totoo naman, di ba? Bakit malinis ba yung gobyerno ng tatay niya? Puta. Grabe to. Alam nga naman, kung may utang na loob sa'yo, purihin yung kawalang yanong ama mo. Ang dami na nang matay. Oh. Laga namang nanuot sa ating lipunan para man sa na napakahirap tanggalin at habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP... Oh, totoo naman sinasabi ni Risa Ontiveros. Kaya nga, nanggugulo lang kayo eh. Oh.
Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by what? Totoo naman. Oo. Eh kung wala ka na suporta matagal ka nang na-impeach eh. Na-impeach ka na nga, sinahulo ka lang ng Senado eh. Tsaka nung Duterte Court, Supreme Court, di ba? Major superpower, China. So that is an example of Totoo naman, maka-China ka. Anong mali doon sa sinasabi ni Risa Ontiveros? Anong example? Example of politicizing the budget politicizing the of budget na naman. the government. Gago. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question? I will certainly, if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro Wala talagang kinalaman, hindi ba? Basta nagdadaldal lang siya. Mamaya, mas malupit yung mamaya ang daldal niyan. ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So, I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking, Wala namang koneksyon yun sa budget hearing nga to eh. Ba't napunta yung China? Ba't napunta yung tayo na talaga to. Si Sara, utak, about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make at the proper time propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues, para nga mas i-align ang mga kaperahan natin, lalo na't masikip ang fiscal space natin doon sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at if the VP could tell us more about Yun yung libro niya na isang kaibigan na 10 milyon, yun ang kinikistyon ni Senador Risa Ontiveros, no? Sa totoo lang mga boss, ito ang iniiwasan ni Sayad na mangyari. Kaya nung pagkaupo niya, bilang ini-appoint siya ni Bongbong, di ba, ni PBBM na Department of Education. Ang kahilingan niya agad bigyan niyo ako ng 100 bilyon. Tatapusin ko lahat sa loob ng 6 na taon. O, diba yun ang hinihingi niya agad. Bigyan nyo kami ng 100 bilyon. Wala nang hearing na ganito. Bigyan nyo na ramsam. O, ngayon, nagkato. Wala. Tuloy. the contents ng librong ito. Madam Chair. Yan, sasagot. Tignan mo, ha? Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Ontiveros a copy so that she will know what is the content of the book. This question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I... Gago talaga, kung magsasagot, No? Yan ang pinoproteksyonan nitong mga senador na to. certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong, tell us more about the book, isang kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Pang-ina. Madam Chair, Yan. this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulak. Utangin na bote, bibigyan namin sa mga bata. At yung mga bata, bibigyan. Parang yung chismoso sa kanto. Nakalagay pangalan ko sa likod ng libro. At yung mga bata na yan, may magulang na boboto sa akin. Tuloy. Tangin. Naboboto. At yung pangalan ko,
ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. Natuloy ba yung libro na yun, sang kaibigan? Mga magulang, meron bang ipinamahagi? 10 milyon yun. Kung natuloy. Kinestyon ni Risa Ontiveros eh. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simple, what is the book about? At ilang kopya ang... Yun siya eh, di ba mga boss? Ayaw niya nung nakukustyon siya. Gusto niya lahat ng gusto niya, bibigay nyo. Oh, putangin na. Yan ang magiging pangulo. Putangin na, ubos. Bilingin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons Tignan mo yung sagot ni Sayad, ha? Balik tanaw na ho to eh. natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. do you have a... Madam Chair? Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Putangin na, malayo na yung sagot ng gago, no? Adam Chair, noong 2016, tumatakbo, susumbatan niya natin, no? Tangina na. Panood niyo siguro to, pero tignan mo, grabe, no? Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa botos dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Malayo na ho doon sa topic, no? Yung librong Isang Kaibigan, ano? Malayo na. Putangin na, grabe, no? Tuloy. tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Tinumbok na rin si VP Oh, ganun. Ha? Mantakin yung sumbat na yun, ano? Nanalo na siya, ngayon biglang inatake niya. Ibig sabihin talaga, itong mga kumakampi dito, sa Duterte na to, talagang malaki. Pero politika yan eh. Oh, ano gustong mangyari ni Sayad? Lahat. Pag may naitulong sa'yo, ganun ka na. Yung para bang Diyos mo na siya, yung Duterte. Utang inang yun. Ganun. Kaya yan ang nangyari. Diyan, kila Panelo, mga may utak, mga sila Harry Roque, ganyan na sila. Oo. Basta sila, kailangan sambahin nila yung kanilang puon. Diba? Pero yun nga, paulit-ulit. Ano mga boss? Pag ito hindi Senado ang magdadala rito. Basta yun na lang, kung sino man ang kakampi dito, wala hong prinsipyo. Magkulab na tayo. Susan de la Cruz, shout out. Gandang gabi, Karox. At sa mga ka-warriors, God bless us all. Sabi niya. God bless Susan de la Cruz. Kalat ni Baya, shout out. God bless you too. You're one of the best. Mabuhay ka, sabi ni Kalat ni.
Good evening, Kasani. Labatibahin mo, mga ugok. Ayan, Kasani. Labatibahin mo. God bless your family. God bless kalat niya. Nemesis, shout out. Watching from Quezon City, sabi niya. Sabi ni kalat ni, shout out na lang dyan sa beautiful people of QC. Mabuhay kayong lahat dyan. Sabi ni kalat ni. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. David Alvin Mendoza. Uy, sana okay ka lang. Michelle, ha? Hindi ba nagyayelo sa inyo dyan sa Canada? Good evening po, Karox. Malala na po ang sayad sa utak. Ninday Sayad. Lahat na sinasabi ni Sayad ay pawang kasinungalingan lamang. Paano pa yung magpresidente ng Pilipinas? Hay, kawawang Pilipinas. Lahat ng sasabihin niyan ay pawang katang isip at gawa-gawang balita na puro salita lang, walang ebidensya. Totoo. Tangina. David Alvin Mendoza ulit. Nakakatakot kapag ganyan ang magiging presidente ng Pilipinas. Nakamukha ni Sayad. Kung ano-ano na lang ang sinasabi para bang yung mga kwento ni Lola Basyang, dapat pala naging scriptwriter na lang itong si Sayad. At baka kumita pa siya ng mga incredible stories niya. Hindi, David. Yung mga sinasabi niya, binabasa niya yan eh. Kaya meron siya scriptwriter niyan na pinapahamak lang siya. David Uleto, Karos, mabuti na lang po at sinasabi ni Sayad na hindi siya yung nagsasabi na ipinapapatay niya si BBM. Kumbaga, hinihintay ko sabihin ni Lustay Sayad na AI yung yun nga, hindi niya pwedeng AI, talagang totoo yun eh. Kung pwede lang, di sinabi niya na, hindi ako yan. Pero tinanggi niya, di ba? Wala raw ganun, Paano makakalusot yan, puta? Kalat na ulit, alam ko, Kasani, marami akong pinipindot lalo na pagkagat ng dilim. At syempre, pati mga pag-likes sa mga vlog mo, binabakbak ako ng pindot yan. Salamat, kalat niya. Pastor John Lagon, my friend, shout out. David Uleto. Ano daw, Karox? May isang tao na gagawing SAR sa korupsyon, si Sayad. Sino naman kaya yun? Ano po? Di ko po kung di po si Pulong, baka si Baste at baka si Topacio. Patay tayong lahat dyan. Todas mother pati daughter. Totoo yan, David. Putang ina. Sakit ng ulo talaga yan. Putang ina. Ang tagal. Ang tagal na sa totoo, malambot eh. Malambutan ako dito sa nangyayari dyan. Ramon Ponce de Leon, shout out. Huwag lang makikita ni Suntay at Topacio, baka magkaroon na naman ng imahinasyon ang dalawa na uminit ang karburador. Totoo. 3J Siopo. Yan nga sinasabi ko eh. Naku, kaso hanggang imahinasyon lang si Suntay kasi baka pag binulalas niya sa Congress, patatawag siya ni Mr. Portwit sa Senado. Dapat yung mga taong ganyan. Ako, puta. Shirley Estera, shout out. Naku, Sir Rox. Magtatantrum yan kung si Krung Krung pag nag-impeach. Pinapakita niya, hindi siya nababagabag, parang wala lang sa kanya. Yung mga tauhan ni Krung Krung. Sila Miao Miao, Suntay, ang maglilid ng Pinas. OMG, Sir Rox, ang kapal. Di siya tinatablan ko, no? Totoo. Librado Ludovico, shout out, Blessed Sunday morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Kaya ang tawag dyan ay si Sarah Sayad. Diba? Shirley Estrella ulit, Hindi dapat nadidistract si Salsal, si Sukran Semenet. Ay, apo, kung Krung pusit, Lustay, putok itok. Totoo. Rodelia Alpilor, shout out. Totoo yan, Sir Rox. Talagang lahat yata ng kasinungalingan, asa kanya na, Sir. Talamak sa pati, talamak na pati ng mga kumakampi sa kanya. Gaga talaga. Totoo yan, Rodelia. JTV, shout out.
Ha? Good PM tol, trying hard. Model ko no. Nga. Lisa de la Cruz, shout out. Wala na talagang kahihiyan. Wala, makapal ang mukha. Sobrang kapal. Di ba, John Vic? Alayin mo nakakaganyan pa. Samantalang galit na galit si John Vic dun sa ano yan, Fernandez, yung ano ng Bureau of Fire. Dahil, siyo. Lisa de la Cruz, matakaw sa kwarta at malakas gumasta ang pera ng bayan. Ito, DJ Shop ulit. Kung meron pang mas mabigat na salita sa matakaw, yun ang babaeng yan. Walang kabusugan. Totoo yan. Walang kabusugan. Ang putang ina. Ted, shout out. Kasalanan niya ni Cheese. Pinayagan niya ang kanyang asawa na magwala pero karaoke. Nakatayo pa pala. Hindi masyadong pinagbibitinan. Masulot nga itong si Cheese. Tayong-tayo pa, di ba? Ted. Baka kaya hindi nabubuntis di ba? Bawal mabuntis. Ted, sabi Ted, naniniwala din ako dyan kay Sara. Hindi nga seryoso sa ating gobyerno sa korupsyon dahil kung seryoso sila, nasipa ka na sa pwesto mo at nakakulong ka na ngayon sa mga pagnanakaw mo sa bayan. Di ba? Ito sinasabi ni Sayad na hindi seryoso itong gobyerno na to sa Duterte. Parang ganun ang dating! Takin mo si Bato, natimbrihan pa. Pero si Bongo, tapang nga pumapasok pa sa Senado si Bongo, baka nandiyan na yung warrant of arrest, nakaipit pa. Ferdinand San Juan, good evening po, Karox. Wala na po akong masasabi sa mga pahayag ni Sara Tanga. Talaga lang naniniwala kay Sara. Talagang tanga lang maniniwala dyan. MCL, shout out. Bakit bukas lang dapat magpakailanman sarang lahat ng binabang itong sarili all of the above. Totoo siya lahat yan F-Jack, shout out. Good day po, Karoke. Kaya malakas ang loob ng baliw na si Sara na magsalita ng ganyan dahil kasi alam niyang gagawin lahat ng mga tsekwa ang paraan para siya ay maupong presidente at lalo lang nilang makontrol ang Pilipinas. Pag gano'n na nangyari, lalong wala na talaga tayong pag-asang pumasense pa. Dahil sa Pinas, pera lang lagi ang mga pangyarihan. Wala tayong prinsipyo. Totoo yan, F-Jack. Pero pala yung di papayag ang taong bayan. Pag yan hindi na guilty, tangin na. Inabsuelto ng Senado, inakwit, putang ina, baka sa lansangan na magkatalo. Parang erap, ba? May libro, no skipping ads, sabi niya. Good evening. F-Jack ulit, Siguradong gumagamit din ng pinagbabawal na drugs ang gagang yan, kaparis ng mga kapatid niyang maton. Baka black nga rin din niya yung mga sabi, papadrug test sila, ganun. Magaling sila sa Saywar, di ba? Alejandro Bidad, shoutout. Ikaw naman, Karox, ginagamit mong parang matagal na ka solid yan. Huwag mong gamitin ang salitang parang marikina. Meron sus, Mario Joseph Karox. God bless you and your family. God bless Alejandro Bidad. Ted ulit, mas may bago pang katangahan, Karoke, na sinabi si Sarayad. Ang gobyerno daw ay walang ginagawa para ilikas sa mga OFW sa Middle East para maligtas sa gerang nangyayari doon sa ngayon. Kung gusto ni BBM, ilikas sila, napakadali lang daw. Lahat madali kay Sayad. Kung gusto ni BBM, ilikas sila, napakadali lang daw. Tulad daw ng ginawa niya noong COVID time. Nagpadala daw siya ng eroplano sa Manila at iniuwi niya ang sa Davao ang mga tao. Kaya ang comment ko sa sinabi niya, ano kaya kung subukan niyang umarkila ng eroplano papuntang Middle East? Nakasakay doon ang lahat ng pamilya niya at lahat ng mga DDS sa Pilipinas. Tignan natin kung anong mangyayari sa katangahan ni Sara. Dapat. Jab Alvaro, shout out.
Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out mga friend. No? Sabi ni Friend Shervin, no? Impong Basyang, Team Tia Deli, bumabati po. No? Impong Basyang, Team Tia Deli po. Katipunera po ng Cavite, bumabati po ng kumakawi po ng Mingiti. Seo, Serox. At sa buong Team Rocky Warriors the Great, Serox. Walang kamatayang unlisayad kung usapan barangay po natin today. Ano, yun nga eh. Ako lang po, Serox. Talagang sobrang taka. At bakit hanggang ngayon po di pa po yan nadadakma. Sa totoo lang po, Serox, dapat po matagal na pong nakakulong po yan sa mental eh. Yun nga eh. Sobrang lala na po ng kumbulsyon sa utak niyan. Sa kanyang mga pinagsasabi. Talaga, baliw na nga, di ba? Masyado na po siyang denial. At di niya po matanggap sarili niya na sobra na po siyang isinusuka ng taong bayan. Yung anong 31 millions? Ang pinagsasabi niyang bumoto daw sa kanya. Aber, naku, hoy, lustay. Huwag kang mangarap mangarap na nakadilat. Ang mga mata mong sobrang dilat, okay? Dapat kang magising sa katotohanan na ikaw isa lang sakot at sumpa, salot at sumpa sa bansang Pilipinas. Huwag kang umastang matino at magbanal-banalan, di bagay sa'yo kasi isa kang halimaw, leche ka, ang mahitulo Tia Deli. Wala kang ipinagkaiba sa mabawang burak at isang ulol na aso. Kaya tantanan mo na yung pagkalukaret mo at walang bibili ng tinda mong sobrang bilasa. Sobra kang kadiri-diri at malaking kahihiyan para sa mga Pilipino. Kung hindi dahil sa kaba ng bayan na ninakaw at ginahasa nyo, wala ka kahit anong power na yawa ka, andyan ka hanggang ngayon. Kasi nga, lahat ng buhayang hagum, kumakampi sa'yo dahil tinatapalan mo ang dignidad nila ng mga kapal nilang mukha ng bilyon-bilyon sa lapi at ninakaw ng buong pamilya nyo sa kaba ng bayan. Mga lahi kayo talaga ng mga demonium impactum satanasyum. Mga lecheng linta sa kapangyarihan at ayaw bumitaw. Mga buwisit kayo talaga. Isa pa tong asawa ni Quezon. Mahabagin langit po, Serox. Puta, cellophane yata yung suot, puta. Ano masasabi Tia Deli sa asawa nito? Mahabagin langit po, Serox. Ako po nagtatanong lang, ano po? Ikaw asawa ng isang may mataas na posisyon sa gobyerno, pero ganyan ang asta mo? Even if it's a free country and mind your own business, bigyan mo naman kahit na konting hiya ang sarili mo at ang pamilya mo. Ano ba talaga ang ibinebenta mo, madam? At gusto mong ipakita? Masisisi mo ba ngayon si Topacio at si Chuntay sa pagtulo ng kanilang laway dahil sa suot mo? Sa totoo lang po, Serox, kaya dumadami ang manyakol kasi kasalanan naman po talaga nung iba. At dahil ito pong si Mr. Quezon, sobrang takusa o yukusa, kaya no say at wala po siyang magawa, pero mahabagin langit po talaga, Serox. Kung ikaw po taong may respeto sa sarili mo at sa asawa mo, di ka po maglalakad sa labas ng kalsada na halos ipinakita mo ng langit at lupa. At parang nag-iimbita ka na merong magmanyak sa'yo. Ay, nako, Serox. None of my business. Pero she gave everyone a reason to give negative thoughts and comments. Kasi the way how she dressed up and presented herself walking out in public. Ay, nako, Serox. Pati po tuloy ako nagkakasala kay Lord. Kasi can't help but to give bad impression of what I've been through social media. Hanggang sa muli po, Serox, ako po lalayas muna at muling mag-aalis ng sobrang topak. Di ko na po kinakaya ang mga ganap. Talaga lang. Ang sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal, palaging may topak, ang asungot ninyong Tia Deli. Masasabi ko lang po, Serox,
Kato wala pong kilos na malupit ang aming John Lloyd na, ayan na nga eh. Ayan ang tinapi ko na. Umasa ka na po na patuloy pa pong tayong makakaranas sa kadiliman at rimari-marim ng mga ganap. Totoo yan, Tia Deli. Ayan, manununtok na raw yung John Lloyd ng Cavite. Ay, ano ba yan, Cavite? Retiring soon, shout out. Boss, kung makakaligtas Inday sa impeachment, tiyak ko, pagsapit ng 2020 election, hindi ito dadalo sa mga debate. Aasa yan sa mga kapwa-bobo niyang mga supporters. Hindi haharap yan sa mga legit media. Hanggang doon lang yan sa station ni Kibulok na SMNI. Totoo yan. Iniwala ako sa iyo, retiring soon. Hindi yan makipagdebate. Alam niyan, tanga-tanga. Bobo talaga eh. Kaya kung murahin ito Pasio, ganun lang. Ito Pasio. Liga doon. Bakit inaantok ako mga pre? Sana makatulog ako mayimbi ngayon. Romeo Calusa, shout out. Gandang gabi, Karox. Bumana na naman si BP natin. Itong BP natin. Anong magpapadala daw siya ng commercial aeroplano para masundo ang mga OFW natin? Pwede yun, OFW natin. Pwede yun, Sarah, basta kasama ka sa pagsundo. Maski bayad ang Pangulo natin. Maski bangag ang Pangulo natin. Hindi naman kabobo tulad mo. Alam mo, no-fly zone ang lahat ng Middle East. Basta sinabi ni Sayad na pwede. Sayad, umorke lang nga kayo ni Kimo ng plane at sunduin niyo yung mga naiipit doon. Sama mo si Kimo. At saka si Bato, at saka si Topacio, di ba? 3J Siopo. Hello, Sir Rox. Ganyan talaga ang passion sa Europe, kaya si Bantay Suntay alias Imahinasyon, luluwa ang mata at maglalaway kapag nanood siya ng fashion show sa Europe. Bale, wala naman sa kanila yung ganyang suot. Pangmayaman naman yan Pangmayaman yung ganun suot. Baka paglakarin mo si Ate Evangelista sa rekto ng ganun suot, patay. Ang tawag dito, baka magka-traffic. Baka magka-traffic. 3J show po nito. Sir Rox, yan si Sarah, sabi na nga ng mga kabataan ngayon, dilulu, meaning yung nga nagpapantasya na lang ang mga bagay-bagay, akala niya totoo. Delusional, kumbaga. Akala niya, pwedeng magpadala agad-agad ng eroplano sa Middle East para kunin ang mga OFW. Akala niya, Manila to Davao lang ang biyahe. Pinagmamalaki niya yung kaibigan daw niya, nakasakay na regular airline sa Middle East to Philippines. Bakit hindi daw pwedeng gawin ni PBM? Hay nako, dilulo nga. Kahit paliwanagan mo, hindi makakaintindi. Hindi makakaintindihan. Kaya nga sabi ko, diba? Walang nakakapasok na troll dito. Kasi binubura ko na agad. Dahil pagbasa mo pa lang, buburahin ko na Baka intindihin ko pa. Puta, wag na. Wala siyang comprehension. Ang gusto niya, kung ano ang gusto niya, at yun ang dapat masunod. Kay barbaridad na babaeng to. Baliw nga ang gawin mo yan. 3J Shop ulit Sir Rox, tignan nga natin kung anong say ni Topacio. Topacio sa suot ni Hart. Abay, konting kembot lang ni Hart, baka lumuwa na. Lumuwa ang di dapat lumuwa. Sa bagay, safe naman yung ganong outfit. Kayang balahurain ni Topacio ang asawa ni Mr. Portfield. Ang mga DDS nga naman, oo. Kaya nga. 3J Shop ulit Si Rox, kahit sino pwedeng magsabi ng may utang ka sa kanya. Ako, pwede kong sabihin si Sir Rox, may utang sa akin na 10K, 20K. Madali lang magsabi. Ang kaso, may prueba ba ako? O di BBM, pwede niyang sabihin umutang sa kanya ng 10 milyon. Pwede rin. Kaso, asa ng katibayan na umutang nga siya sa iyo? Kahit sino pwedeng mag-akusa na may utang siya. Ang burden of proof nakasara. Patunayan niya may utang si Luisto sa kanya. Kaya nga sabi ni Luisto, bigyan mo ng papel at sasabing may utang ako. Hi Sarah, sabi ko naman
sa iyo. Isara mo yung bibig mo at walang totoong lumalabas dyan. Puro kasinungalingan, palibasa, ikampon kayo ng mga sinungaling. Totoo yan. Tangina mga yan. Kaya lang, etong problema, itong administrasyon na to, hanggang kailan ito magtitiis dito sa mga ay. Maril Pabianak, shout out. Ha? Good noon po tayo sa mga ka-warriors. Nakakabahala nga po itong si Sara ang sakaling mamuno sa atin. Insulto sa mga magaling natin ng mga civil society. Mas lalong bababa ang tingin ng mundo sa ating bansa. Kaya manalangin tayo na makiisa at di siya manalo. Hindi yung manalo. Pag nakatakbo yan, panalo yan. Kaya nga nasa itong mga walang konsensyang politiko na magwagsisiboto na hindi yan mai-impeach, putang ina, mahiya kayo. Ha? Shirley Jaser, oh. Ha? Ronnie Temporosa, shout out. Para rin si Marcoleta, sabi niya. Marcubeta. Shirley Jaser, oh. Basta may mga diferensya, Karox, kailangan pasensyahan yun ang tamang salita. Di ba? Mahirap patulan ang kulang-kulang kasi minsan ikaw ang mapapasama. Totoo. Kaya nga, kalmado lang si Luis Tro eh. Shirley Jaser ulit oh. Porky ba may utang, hindi na siya pwedeng questionin. Oo, yun siya. Saan banda sila nagtrabaho ng maayos? Saan banda sila ng trabaho ng maayos? Eh yung mismong mga tauhan niya, eh nahihimatay na sa katatakip ng mga ginawa niya. Ay nako, kailangan talaga ng hanggang langit na pasensya mo dito kay BP na to. Tama ka, Rox. Sa ibang bansa, kulong agad itong BP na to. Dapat yung binabaril. Eddie Luna, shout out my friend. Ha? Mission accomplished mga boss. Dolor Garcia, friend Amy Bingson. Eman Escalona, nak, shout out ha. Hanggang bukas po muli mga friend. Ay, buhay. Wala. Comelec. Nangangampanya na Comelec. Si Sayad. Wala bang penalty yan? Early campaigning. Good night. God bless. Dasal. Para sa Pilipinas. Diba?